Hello everyone, it's me again, Burntam DIY TV, panibagong araw at panibagong vlog na naman mga ka-DIY. Sa araw na to, hindi tayo mag-DIY troubleshooting ng mga motor at sasakyan. May gagawin tayo dito sa Toyota Avanza. Ayan, shoutout natin yung may-ari, Boss Noel Castro ng Barangay Kuliling, San Carlos City, Pangasinan. Pinapa-detail po niya. Pero bago natin tuloy ang video, shoutout muna natin, Address Vlog, yung videographer natin. Pag-subscribe sa YouTube channel niya at pakipollow na rin po sa Facebook page niya. Ayan. So, ang gagawin natin dito sa Toyota Avanza ay interior detailing. So, pakita natin kung paano yung mga process na gagawin natin, kung ano yung mga gagamitin natin. Bago natin makalimutan, shoutout pala natin yung master din natin, Master Nuni de la Cruz. Ayan, shoutout sa buong team mo dyan sa may Macos Video Okay. Ayan, and car wash shop dyan sa may Talbang, Bayambang, Pangasinan. Ito po yung mga gagamitin natin. Yan, mga boss ni spray paint, primer gray at gloss black. Kasi pipinturahan natin yung flooring nitong Avanza. Magpapalitan rin kasi siya ng carpet. So ito yung gagamitin natin ng carpet. Ito yung binili ng may-ari. Kasi medyo ano na yung luma na to. Ito rin, may mga drill tayo dito na kung saan gagamitin natin ito para dito sa flooring. Yan. Tapos dito sa mga sidings, meron din tayong pantanggal ng mga plastic trim. Kung tatanggalin natin yung iba dito para mas malinisin natin ng mabuti. Mga brush, makeup, brush ito. Tapos siyempre pangtanggal ng tornicle. Yan. Meron din tayong mga spanner at threads. Tapos ano ba? Itong mga foam. Yan. At siyempre meron tayong mga chemicals dito na kung saan. Ayan, pangtanggal natin dito. Kasi tingnan mo naman, napakadumi mga ka-DIY. Meron tayong gamit natin MTX. Ayan, multi-purpose cleaner. At siyempre pang interior yan. Interior detailer protectant. Ayan, para dito yan sa mga plastic trim para bumalik sa dating itim niya. At siyempre ito, di ba, wash and wax. Pang din natin dito. Para all purpose din po yan. Tapos bubuksan natin itong mga bagong natin. In-order natin yan para lang dito. Meron tayong detailing all-purpose cleaner also from Rivers. Ayan, all-purpose cleaner po yan mga ka-DIY. Yan ang mga gamit natin dito. Try po natin yan. Ito pang isa. Dami. Ang dami natin magagamit na chemicals. Oo, multi-purpose cleaner. Puro MTX yan. MTX brand, Mahalin. Mahal po talaga yan. So, yan ang mga ginagamit natin dito. Marami pang iba pero hindi natin maipakita kasi hindi pa dumarating yung order natin. So, umpisahan natin to. Interior detailing. Pwede rin pong outside. Pero ang pinagawa na ni Boss Noel Castro ay interior. So, tatanggalin natin yung upuan. Lalabas natin lahat yan. Ipupull out natin yung car seat niya. Lilinisan din natin yung upuan niya. Tapos, siyempre, tanggalin natin yung carpet. Lilinisan natin yung flooring. Pati yung ceiling, lilinisan natin to. Sidings. Tapos yung mga dashboard. So, pakita natin. Tara. Ayan, dumi, diba? Yan. Yun ang pakita mo yung dumi ng ceiling niya. So, tatanggalin na. Siyempre, naipon yung mga carbon deposit dyan Naipon yung mga carbon ng sasakyan. Siguro, pag ginagamit na to, yan ang cause ng pag laging nakabukas ang window dito, pumapasok yung usok. At sa katagalan, dyan, naipon siya. Nagkakaroon ng carbon footprints. Tapos, tatanggalin na rin daw natin itong pen niya. So, babaklasin natin lahat yan para maging okay na naman ang nito. So, babrushin natin to. Unahin muna natin yung upuan. Yung baba. So, tambay muna. Buksan pa natin itong isa. Hindi natin ipakita sa inyo kanina. Yan. Yan, all-purpose cleaner din po ito, pero foam cleaner po. Ang gagawin po nito ay parang sinashampoo niya to, pero foaming lang. Tapos bababaran niya to. Ilalagay natin dito, parang alam mo yung sa mga nagsishave, parang may shampoo siya, pino-foam wash. So, foaming siya dito, tapos para mababad to. Para lumambot yung mga stubborn dirts at yung mga itim-itim na yan. Tapos meron na rin siyang kasamang brush. So ganyan yung itsura niya mga ka-DIY. Yan. Yan diba? Lemon, pa yan, scent. Amoy lemon. Pwede sa bahay, pwede sa mga yan, upuan. Yes, yan. Meron na rin siyang brush. Ang gagawin nito, babrush nito. Okay?
Ha? Ito yung mga gagamitin natin mga ka-DIY, pati mga basahan, baka kukulangin tayo, baka 10 yung gagamitin natin dyan. Na microfiber. So, gagamitan natin ng vacuum. Yan. Pang steaming. Para sa, wet. Diba? Pati yan, gagamit din tayo ng gloves para safe tayo kasi medyo matapang yung mga chemicals na gagamitin natin. Kailangan gamit tayo ng ganyan. So yan mga ka-DIY, watch and learn kung paano mag-interior detailing. Ang unang tatanggalin nyo po ay upuan. So tatanggalin natin to. Pwede kayong gumamit itong spanner o wrench o itong impact drill. Yung iba sinasabi nila compact. Tama yun. Ito po, impact drill po yan. Yan. Ito yung tatanggalin mo pag sa bansa. Ito, 1, 2, 3, 4. Okay? Gusto mo na mabilis, ganito. Size 12. Titirahin mga ka-DIY, oh. Ganyan. Yun. Pag natanggal na yan, ganyan ang isura niyan. Tanggalin natin to para hindi mawala. Isa lang kasi to eh. Kulang-kulang yung tornilyo. Kulang-kulang parang yung nagbibideo. So ito yung natanggal natin ng mga tornilyo dito sa unang upuan. Tig-isa lang po sila. Halos tig-isa, pati dito mga ka-DIY, tig-isa. Kabila rin, isa rin. Yan. Para makita nyo yung isura niya. Sabi natin dito kasi ano natin yan. Linisan natin. Napakadami oh. Tapos sunod natin yung iba doon. Ganoon lang din po yung process. Tatanggalin natin yung mga tornilyo hanggang sa mabaklas to. Tatanggalin din natin yung carpet. So ito, start natin natanggalin siguro yung carpet dito. Pero may mga clip pa siya yun. Yan. Tanggalin din natin to pag magtatanggal tayo ng carpet. Kailangan natin tanggalin to mga ka-DIY. Lilinisan na rin natin to. So ito yung flooring niya. Para makita nung may-ari. Napakadumi. Kalawang na oh. Yung carpet oh. Oh. Dumi. So ang kailangan gawin natin dito, babrasin natin to. Babrasin natin to. Pwedeng manual or pwede yung electric drill na may brush. Tapos pipinturahan natin to ng primer para sa ganun iwas kalawang, di ba? Tapos pipinturahan natin ng black. Okay, yung pag napinturahan natin to ng primer, mga isang araw yun para maguyog, para kumapit po talaga tumigas. Saka natin pipinturahan ng kulay black yung gloss. Tapos pasisingawin natin to ng mga 2 araw para hindi amoy pintura to. Okay? So, yan. So, dito, kailangan mong tanggalin tong clip dito. Hindi mo pwedeng hila-hilain lang to. May clip siya. Tanggal mo yung clip, saka matanggalin. So, yan na yung mga upuan. Natanggalan natin. Pati itong mga plastic plate. Hindi ka na sa likod, oh. Yan. Pilinisan natin to. Mabuti. Try natin to kung ito matanggal. Mas maganda, matanggal natin para sa labas na natin linisan. Pati itong mga to. Kaya lang magtatanggal pa tayo ng mga seatbelt. Okay? Mga ka-DIY, last part na tatanggalin natin. Medyo nahirapan tayo dito na mag-angat kasi sira na to. Nasira na. Kaya ayaw niyang umangat kahit na itaas mo yun dyan. Kailangan mo itong hilain. So yan, pakita ko sa inyo. Yan, itong part na to nasira na. Wala na kasi itong ano dito, mechanism. Ayan. Pagka inaangat mo kasi to, parang same lang yan dito. Pag inangat mo yan, matatanggal yung lock niya dito. Itong sa may ano niya. Yan, yung bakal. Kaya lang dito sira na. Kaya ang ginawa natin ng paraan, hinila natin. Okay? Yan, so next thing na gagawin natin, tatanggalin natin itong mga gamit. Tapos tatanggalin natin yung carpet. So yan, try natin tanggalin to para mas madali natin linisin. Para matanggal din natin to. Pero pag ito tatanggalin natin, tanggalin muna natin yung mga seatbelt. Mas maganda ka sana, tanggalin din natin to para mas madaling linisin sa labas eh. Pinanggamitan natin ng plastic trim pagtanggal ng mga to para hindi iwas gasgas. Yan.
pantuklap po yan. Yan. Yan o. So, ganyan po yung itsura niya pag matatanggal po yung sidings. Para mas malinisan natin ang buo. Ganun din ang gagawin natin sa kabila mga kadena. Ayan. Ayan o. So ayan, ganyan yung itsura nito mga kadeway para mas malinis po talaga. Malinisan natin na mabuti itong Avanza ni Boss Noel Castro. Tatanggalin natin. Pabrasin natin ito mga ito. Ganito kami mag-detailing dito. Natanggal pa. Alam mo. Lahat. Bida, jalipin. Pawis-pawis na tayo eh. Yun. O, diba? Dumi. Maganda. Yun. Kabila. Yan ang dumi oh. Pakita mo. Pero tinatanggal lahat ng plastic trim. Tanggalin mo na rin yan. Para mas malinis. Pati yung sa kabila. Yan. Tatanggalin na natin yung carpet. Yan. Eh, try nyo na. Dahan-dahan oh. Yun oh. Yan, kita pati kalubluban. Yun. So, ganyan po ang itsura ng walang carpet. Kaya kailangan na ma-maintain mo rin to ang mapa-detailing. Lalo na pagka luma na yung mga sasakyan mo kasi siyempre hindi mo alam kung may mga nag-build up na ng kalawang dito. Okay? Kaya standby muna. Kaya mga kadewa, ito yung process na kung saan binabrush po natin to kasi hindi natin makuha sa steaming lang. Masyadong makapit kasi yung dumi. Ngayon lang po kasi nakatikim ng detailing tong Toyota Avanza ni Boss Noel Castro. So ganyan, yung stroke po na ginagawa natin ay isang stroke lang po, hindi po pwedeng kung saan napupunta para na sa ganun maiwasan natin na magkahimulmol. Pwede rin pong pa-circular, pero ito upside, up and down lang po ito. Upside down lang po. Ganyan ho yan. Hanggang sa taas. O yan. Talagang ho yan ka-DIY. Detalyado po yung paglilinis natin dito. Mga po ito, 3 beses hanggang 5 beses na ginaganyan po yung halos buong araw po itong itong dalawang upuan po na ito, mga 2 to 3 hours po natin natitirahin to para na sa ganun hindi natin mamadaliin, para na sa ganun sulit po yung linis natin, saka matutuwa yung may-ari, diba? Ito, banlaw na to mga kadeway, katatapos na po natin itong binrush. Hindi kasi natin makuha masyado sa steaming, kaya ito yung gagawin natin, pero ipapaaraw talaga natin ito ng 2 to 3 days para matuloy. Tuwang-tuwa yung upuan ni Avanza. Yan, dapat isang stroke lang. So yan mga kadewa, ito yung process na kung saan itong mga headrest ng upuan ng Toyota Avanza natin ay binabad natin ng 24 hours. Yan, buong araw, buong gabi po yan mga kadewa. Ngayon binabrush na po natin para sa ganun mabanlawan na natin. So, kita mo naman yung tubig mga kadewa, yan po yung kuha niya, yung binabad natin. Grabe, 5 po yan, powder para mas talagang matanggal, oh. Tignan mo yung dumi, pakita mo yung dumi niya. Grabe, oh. Sige. Parang Nescafe 3 in 1. Imagine mo, pag iba-vacuum mo lang to, pupunasan mo, hindi mo matatanggal yung nanuot na dumi sa loob. Yan. Kaya kailangan talagang ibabad yan. Tapos din natin yan, iba-vacuum natin ng wet and dry. Tapos natin yan, paaraw natin ng 2 days para matuyo talaga. Okay? So yung process naman na ito mga kadeway, pipressurean natin ng sprayer, washer pressure para na sa ganun matanggal talaga. Banlaw na po ito. Oo, marami pa din, oh. Mga 5 banlaw siguro to mga kadeway hanggang matanggal talaga yung Nescafe na kulay ng tubig. Pero medyo luminaw na rin. Ayan, so pag natapos na hong mabanlawan, ito na po yung final resort. Pinapaaraw na ho natin.
para matuyo at matanggal yung amoy kulob. 2 days na pa araw ho yan, oh. Linis na po mga ka-DIY. Ito na rin yung upuan na ano natin, in-steam natin at binacuum ng wet and dry. Linis na. So ayan mga ka-DIY, sa process naman na to, ang gagawin natin, steaming at drying na po. Kasi nalinisan na natin to. Ang daming dumi na nakuha, grabe. Ayan, i-dry natin para yung mga basa, masipsip niya. Tapos yung mga dumi. Yan po yung process na to mga ka-DIY. Para hindi mangangamoy kulob. Malinis na po siya. Wala na po yung kulay brown. Malinis na, di ba? Kaya dapat yung vacuum na gagamitin nyo dito mga ka-DIY, yung quality, para masip-sip na talaga yung nanuno na dumi. Yung gagamitin na vacuum dito, yung pwede sa wet and dry. Kasi mamaya yung ginamit yung vacuum may pang dry lang, samog yung vacuum ninyo. Kaya dapat ito yung heavy duty. Yan. Diba? Dinidiinan talaga to. Ulit-ulitin natin yung process na to para sa ganun matuyuan talaga siya, matuyo. So ayan mga ka-DIY, update po tayo day 2 ng interior detailing dito sa Toyota Avanza ni Boss Noel Castro. Ayan, maraming salamat sa tiwala boss. So ang gagawin natin ngayon, tapos na natin natanggal yung car seats niya, natanggal na rin natin yung carpet. So tsaka na lang muna natin gagalawin tong flooring kasi pipinturahan din natin to. Pero bago natin pinturahan, babrushin natin yan, babasahin natin yan para mas malinis. Ayun, ito yung lalagay natin carpet, may bagong carpet na nilalagay. Before that, ito muna ang gagawin natin. Lilinisin natin tong ceiling niya, napakadumi mga ka-DIY, tignan nyo naman, no? Matagal to kasi ngayon lang nakatikim ng detailing to. Ngayon ang gagawin natin, pwede naman natin linisan dito, pero dito sa HPT, i-make sure na nakangiti yung customer natin paglabas ng unit nila. So try natin na tanggalin to kung matanggal para mas malinisan natin na mabuti kasi hindi lahat ng ceiling pwedeng tanggalin to. Mahirapan ka kasi lalo na sa mga bago. So ayan, sa pagtatanggal ito mga ka-DIY, syempre gamit tayo ng yan, itong Phillips screw, tapos itong flat screw na maliit pang tuklap. Actually natanggal ko na yung iba, ito i-start na natin natanggalin. So yung pagtanggal sa mga door handle, bago mo kasi matanggal itong ceiling, kailangan mo pang tanggalin itong mga ilaw, itong mga ito. So yan, buksan natin to. Hindi niya magagasgasan ha. Yan, tanggalin mo na yung dalawang Phillips screw dito. Yan, dalawang Phillips screw ito. Gamit ng Phillips tools. Yan, medyo mahaba to. Yan. Pag natanggal nyo na, ilagay nyo yung mga tourniquets o tornilyo sa isang lagayan para hindi magkawala-wala. So yan. Isa. Napakadumi oh. Grabe. Nanunood sa dumi mga ka-DIY. Kaya kailangan na tanggalin natin to. Ito, ang pagtatanggal dito, tinan mo naman, bago pa. Hindi pa nagalaw. So, may tornilyo din yan. Ingat lang po. Ingatan nyo yung clip nya. Yan, may clip po yan. Yan o. Tapos, ito rin, may clip. Dahan-dahan lang po, para hindi kayo maputulan. Yan. Kailangan mo lang pindutin to mga ka-DIY. Pwede rin dito sa kabila. Pwede rin dito. Lapin lang natin to. Yan.
Tapos may tornilyo din yan. Ito. Tapos hawakan nyo to pagka yung isang tornilyo lang natitira. Kasi baka mabasag pag mahulog. Yun. Tingala ka maglilinis ng ganyan. Siyempre masakit sa batok dito sa neck. Magkaroon ka ng stiff neck. So yung pagtatanggal ito, gamit lang kayo ng flat screw. Mas maganda yung manipis lang. Or yung ano. Yan, gamit po tayo ng plastic trim. Yung pantanggal ng mga door handle, door sidings para hindi magasgas, hindi masila. Yan. Dahan-dahanan po. Yung pagtuklap dito mga kadiway. Ibasag na yan ah. Opo. Yung sa dating nagbaklas, parang may crack na siya. Yan o. Dati na po to mga kadiway. Hindi po sa atin yan. Tapos ito may sakit dito. Yan mo lang yung igutin mo lang. Suglo na lang natin yun. Yan o. Kailangan pinitin. Yan. Tapos itong ng seatbelt dito mga kadiway. Tanggalin din natin. Yun. Tanggalin dito kadiway. Huwag yung didikotin dito. Yung lens cover. Tapos ito. May tornilyo. Dalawang tornilyo yan. Tapos may sakit lang po yan. Yan, kita mo. Ito lang, hilain lang natin. Push lang natin to. Tanggal na. Diba? Tapos, yung mga clip po yan mga kadiway. Ito. Tanggalin natin. Yan. Iwasan nyo na masira kasi pag mula kayong pamalit. Pero sa mga detailer, meron tayong ganito. Cover dito sa may gilid. Tanggalin din natin to kasi yun ang mahawak. Yan. Balik na lang natin yan mamaya. Ito. Tapos saka na natin bila. Yan. Yun. Nakawakan niya to. Yan. Yan. So, yan makikita niyo na po kung paano ho yung itsura ng sa loob dito ng ceiling. So ganyan, may mga po ng hose yan. Tatanggalin po natin. Ito po yung sa wiper hose. Para sa likod. O, para sa likod. So tatanggalin mo yan. Yun. Tapos ito, yung sakit. Para dito, para sa switch niya mga kadiway. Ingatan niyo yung mga wiring ha. Pag kayo magtatanggal. Ito, may wire pa dito mga kadiway. So, tatanggalin din natin. Yan, tanggalin din natin dito. May sakit din siya. Dahan-dahan lang po. Last but not the least, itong X-cross niya. Joke lang po, ito po yung para sa wiper, yung tubig. Aray. Oh, buhay. Okay, kasi may mga wirings din po ito. Yan. So, ganyan po yung itsura ng loob mga ka-DIY. Yung ceiling ng Toyota Avanza. Lapag natin ng ganyan. Niya. Okay. Ayan, good morning mga ka-DIY. Update po tayo dito sa Toyota Avanza na detailing natin ng interior. So, day 3 na po tayo. So, natapos na po natin kahapon ng 2 days pala yung car seats. So, dito na tayo sa ceiling. Pakita mo, kahapon i-start na po natin yung ceiling niya. Ayan, tinanggal po natin. Ito yung ginamit natin dito. Tapos ito naman yung MTX. Ayan, na MPC or multi-purpose cleaner. Ito naman yung kabuuan. So nakikita nyo yung difference, yung spot na to. Napakadumi po niyan mga ka-DIY. Tinan mo no? Ang puti na. So we have here MTX or ito po yung gamit ng karamihang detailer. Yan, multi-purpose cleaner po yan. Tough on stains, gentle on hands, non-alkaline, pH neutral, cleans, upholstery, leather, vinyl, and carpet. So ayan, antibacterial na po yan. Tapos itong isa naman mga ka-DIY, yan. Ano natin brush, tapos meron din tayo mga basahan. So yan, pakita mo, napakalinis na mga ka-DIY. Oh. Kasama pala natin dito si Analyst Vlog at si Tricia May. Yan o. Oh. Oh, diba? Tingnan mo naman yung difference, ispatan mo. Yan, yan di pa nalilinisan to. So yan, kung gagamitin natin to, ito unahin natin na gamitin. Shake mo lang. Booming po ito. Ito, ganyan po yung start niya. Tapos pag ito naman yung gagamitin natin,
Spray mo lang ng ganyan. Tapos ganun din po, circular motion. Tapos, siyempre, pupunasan natin yan. Papakita ko kung yan, malinis yan, di ba? Yung dirt. Yan, o. Pag matuyo yan, tsaka nyo makikita yung talagang ito, oh, di ba? Medyo lumilinis na. Na. Ito, parami, itim, brown, brownish. Tingnan mo dito, pumuputi ng konti. Na. So, ayan, wala pa pong 30 minutes yan. 5 minutes pa lang natin itong ginagawa. So, ganyan po yung process ng paglilinis nito mga kadeloy. Ah, diba? May pagbabago na. Linis. Okay? So, abang-abangan nyo mga kadeway, ito ginawa namin to ng 5 hours. Itong spot na to, yung panel na to. Tapos another, so mga ito, pag hindi ka nagmamadali, mga 1 to 2 days po ito, itong ceiling na to. Depende po sa dumi, sa kapal ng dumi, at sa tigas ng dumi, yung mga stubborn dirt. Ito mga kato kasi, carbon footprints to. Yung pagka lagi kang nakabukas yung window ng sasakyan mo, yung mga usok ng sasakyan, yung tambutso, pumapasok dito. Hindi lang yun, pati mga alikabok. Okay? So yan, kumakapit dyan hanggang sa matagal na. Siyempre oxygen, tapos may moisture. Yan yung nangyayari. Parang nag-aano na rin siya ng molds. Yan. Ito, pagka punas-punas lang to, hindi mo mapapalinis ng ganito kalinis mga ka-DIY. Hindi yan makukuha ng ganyan kahit na basa o na may ano tawag doon? Soap or powder. Nilaban nyo sa ano, hindi mo maano ng ganyan yan. Kailangan chemicals talaga. Any brand ng chemicals can do. Pero sa amin kasi ang gamit natin dito, MTX at saka itong foaming. Itong foaming, ang ginagawa niya parang sa car wash din yan, binababaran niya kasi yan. Yan, bababaran niya mga ka-DIY. Habang binababaran niya, babaran mo ng ilang segundo o minuto, tapos unti-unti mo siyang babrasin. Na dito. Circular type yan, ganyan. Naipong dumi katulad ng mga bad odors, di ba? Amoy ng sigarilyo, amoy ng paa ng kung anong pa yan, bacteria, molds, germs, siyempre mildew, ayan, mga viruses, at tapos meron yung mga termites, yung parang surot, yun, na kumakapit. Tapos siyempre, ano niya ng parang allergens, di ba? Siyempre, nandyan eh. Tapos na ano ng aircon mo. Kumakapit kasi yan, kaya kailangan ng tinatawag natin na deep cleaning. Yan, steaming, tapos yung tornador, yan, nagamitan po natin ngayon. Linis na ito pa. Ayan. Linis oh. Tapos dito, pakita natin. Kasi nilagyan natin ito kasi panel by panel tayo dito na maglinis. So makita mo yung hindi pa nalinisan, yan oh. Yung kulay itim na yan, hanggang dito. Yan yung spot na hindi pa nalinisan. So ito, ang paglilinis kasi natin dito, deep panel by panel. So yan, ito pagkatapos mo yan, hindi yung ganyan ka ng ganyan, hindi dapat panel by panel yan, para mas detalyado. So ayan, update na namin kayo ulit mga ka-DIY. So after dito, pakita namin sa inyo kung paano maglinis ng mga plastic trims, mga sidings ng sasakyan natin. So ayan, standby. So it's our third day dito sa Toyota Avanza natin na interior detailing natin mga ka-DIY. So nandito na tayo sa part na nililinisan natin itong headliner, itong visor. So ayan, kita nyo naman yung difference. Ito na yung unang nilinisan natin. Tapos ito pa yung hindi nalilinisan. So ito yung mga gamit natin, MTX. Tapos itong foam cleaner. Yan, pakita namin sa inyo. Yan. Maria Treshamay. Yan, kanina training sa TESDA ng detailing. Yan. So yan, circular type yung motion para tayo careful tayo para hindi magasgas. Tapos ito yung mga yan, yung sa taas. Yan. Mamaya abangan nyo kung paano natin ito papuputiin. Okay? Ilang Ayan, oras binabad to, sir? Itong mga to, binabad natin to siguro mga one day. Yan. Kita mo naman, malinis na. Diba?
Tapos, kahit na pinapad mo na yan ng powder, 5 powder yan. Gagamitan pa natin, pag babrushin natin, gagamitan natin ng chemicals para mas lalong pumuti. It will, 3 to 5 years na yan bago linisan. Pero dapat, mini-maintain mo na yan para hindi na kumapit yung dumi. At pag magpapadetailing ka, hindi na mahirapan mo mag-detail. At the same time, mura na yung babayaran mo. Kasi yung binabayaran nyo dyan, yung tagal kung paano gawin at yung hirap kung paano gawin. Yung skills nung gagawa, hindi lang yung mga chemicals. Okay? Oh, sa dami ng chemicals, tingnan mo naman. Sa dami na tayo. So yan mga ka-DIY, disclaim ko lang po pag gumagawa kayo ng ganito, nagdi-detailing kayo, gumagamit kayo ng mga chemicals, make sure na wear gloves para na sa ganun, kung sensitive yung skin niyo, katulad ni Maria Teresa, may sensitive, baka magkaroon ng rashes. So ganyan, pakita natin sa inyo yung itsura ng nalinisan natin di. Grabe oh. So yan, very satisfying na nakikita mo yung nililinisan mo, lumilinis siya mga ka-DIY. Yung ganyan talaga. Yung dumi oh. Diba? Okay, tambay muna. Shoutout pala natin, Anolos Vlog. Yan. Subscribe nyo na, maawa na kayo. Mga ka-motivate. Pati sa... Ha? Napapatay sa hole. Shoutout mo yung mga tropa natin dyan. Yan, shoutout sa mga valued customer natin. BGS. BGS. Auto Service. Managed by Boss. Joseph Dilusna. Yan. Tapos, Bernadel. Paragas. Yan. Jason Villanueva. Yan. Tingnan natin ng 13 months. Itong pagdi-detailing po mga ka-DIY, talagang tiyagaan po ito. It takes a lot of patience. Kasi ano talaga yan eh. Kailangan mong ano yan. So ayan mga ka-DIY, it's our 4th day na dito sa Toyota Avanza interior detailing natin. So ang gagawin natin dito, kasi nagawa na natin yung, nalinisan na natin yung car seats niya, tapos yung ceiling niya. Susunod natin itong flooring. Kasi sabi na may-ari, pipinturahan natin to. So before natin pinturahan, natanggal na rin natin yung carpet. Nilinisan natin to, i-vacuum natin to, tapos babrushin natin ng tubig with powder. Tapos isusunod natin na pupunasan bago natin ikabit yung ceiling. Itong roof niya. Tapos itong mga sidings, yan, pupunasan natin to.
bago natin ibalik yung mga plastic trims at mga sidings. Tapos next naman, nilinisan natin yung mga door sidings niya at yung dashboard. Tsaka natin ito pipinturahan. Okay? So yan lang po yung update natin sa ngayon mga kadiway. Mga kadiway, pang 50 na po natin dito sa Toyota Avanza interior detailing. So ang gagawin natin ngayon, yan o, ipupulido na lang natin to, final natin, nababalawan pa natin kasi nabrush na natin to ng with bar and soap powder. Yan. So next thing na gagawin natin, babalawan natin mahigit, tapos patutuyuin natin, patisip-sipan natin tong mga nasirang tubig. Then pupunasan din natin to ng the same time, pag natuyo na to, pipinturahan na natin to mga kadiwa yung flooring. Kasi tingnan mo naman, pakita mo yung mga kalawang. Yung mga yan, no? May history siguro to ng aksidente, kaya may mga ganyan siya. Pati ito, no, grabe yung kalawang. So ayan, start na natin para hindi tayo magtagal. Karahin na natin dito, tamali ka po po. Ayan, 50 po tayo dito sa Toyota Avanza interior detailing. So nandito tayo ngayon sa flooring painting. Okay? So nandiyan may mga kalawang. So ang gagawin muna natin ay primer gray, Bosney paint, spray paint, tapos lalagyan natin ng gloss black mamaya after ng primer gray. Pang-rust po kasi ito eh. Yan, dito ka. So ayan mga ka-DIY, good morning po sa lahat. Nandito ulit tayo sa Toyota Avanza. Pang 6 days po natin dito sa Toyota Avanza interior detailing. So tapos na po natin napinturahan yung flooring niya. Tapos na rin natin natanggal, nalinisan yung sabay ceiling na may plastic trim. Dito na po tayo ngayon sa sidings. Yan, door panel. Dito tayo sa loob. Gagawin natin dito, lilinisan natin gamit to. Foam cleaner, tapos itong MTX na EPC, all purpose. After nyo na malinisan natin yung chemical na to, gagamitan natin ng interior detailer protectant. Ito po yung na kung saan black trimmer po ito. Pinapaitim niya yung mga plastic trims na kung saan mga gray, black, ganun po yung mga kulay. Matte finish. Ganun. Okay? So yan, start na po natin. Maganda kasi dito, lalo na yung sa may part ng dashboard, pinoprotektahan nito sa init para hindi po siya pumuti agad. Okay? So yan, pakita mo. Yan, o. Protects and renew and revitalize. Yan. Para talaga to sa mga loob, pati yung mga leather seats, pwede yan. Dapat, ang gagawin ko nito, ang tamang proseso ay hahatiin po natin. Na kung saan, para malaman natin
tayong ginagawa natin ay may magbabago. Tama? Ito muna unahin mo para makita mo yung difference. Meron kang reference guide para na kung saan ito yung hahabulin mo na puti kasi marumi pa to. So dapat malaman mo yan. Ganyan, hindi yung balahuran na ganyan, punas na ng punas. Hindi mo alam kung nagbabago o may pagbabago yung ginagawa mo. Ayan. Parang ibababa, isusok niya to. Punuin mo lang yan. Maganda dito mga ka-DIY, habang nagsasalita tayo dito, nag-explain tayo, habang sinusok niya yan, lumalambot yung yung mga stubborn dirts, yung mga kumapit na nanood na dumi. Siyempre ito matagal na itong hindi nakatikim ng detailing. First time niya to. Ano mo? Nakita mo. Ito yung bago na foam niya, ito yung luma. So pag nakikita mo na nagbabago yung kulay, nagiging brown or itim, ibig sabihin nandiyan na yung dumi. Diba? Kahit hindi pa nililinisan. So yan. Habang binababad natin yan, ang gagawin natin dito, pupunasan natin. Yan. Iisang stroke lang yan, or kung gusto nyo, circular type. Pag may brush kayo, parang ganito, pa-circular naman. Yan. Tapos tignan nyo, ito. O, diba? Maitim. O, itim na. Yan yung difference. O. Kita mo. Diba? Opo. Malinis ka agad. Yan po yung purpose niyan. So, ganyan, paulit-ulit lang ho yan para makita mo yung difference. Yung isang pano ng ganito, ilang oras? Sa ibang ginagawa natin. 30 minutes. 30 minutes to 1 hour, depende po sa dumi. Singit-singitan pa eh. Oo, sisingit-singitan pa yan, pati ito mga to. Yan. Gaganyanin mo yan mga ka-DIY. Ulit-ulitin mo lang. Tapos pag okay na to, na-satisfy ka na sa finish nito, tsaka mo naman natanggalin to. Tapos dito na isunod mo. Ganun mo yan. Okay? So standby muna kayo at gagawin natin to. Same lang din po doon sa dashboard. Pakita natin mo. So yan mga ka-DIY, titirahin na rin natin yung dashboard. So yan. So ito, gamit natin sa sidings, sa door panel. Ito naman, ngayon ang gagamitin natin dito. MTX Quick Clean na all-purpose cleaner. Para dyan talaga eh. Para mababad. Huwag nyo lang isprehan itong mga ito. Okay, tapos ito, circular motion. Or parallel, ganun. Yung basahan na magagamit nyo dito, siguro mag-prepare kayo ng mga 10 ganito. Depende na lang sa dumi ng plastic trim o dashboard. Kasi kailangan singit-singitan mo pa to. Yan o. Diba? Maganda ito, tanggalin mo rin to. Pwedeng ilaba din to. Palinisan. Tapos itong maganda dito sa ilalim, toothbrush, yung kakasya na brush dyan. Kung mga ka-DIY, ulit-ulitin lang po natin to hanggang sa magkaroon na ng pagbabago na linis. Tapos mamaya yung part na yon gagamitan naman po natin ng ibang chemical. Yung tawag po naman doon, yung Tornador. Makikita nyo mamaya vortex. Steaming po yon na may halong chemical, hangin, gano'n. Okay? So ganyan lang po. So yan mga ka-DIY, ang gagawin naman natin o ang gagamitin natin ngayon ay itong Tornador o yung vortex na tinatawag. Nang laman nito ay EPC or all-purpose cleaner. Itong ang lumalabas diyan yung air pressure. Yun ang tawag doon, vortex, tornado, kaya umiikot yan parang cyclone o tornado. Yan yung nililinis. Yan, tapos babrasin natin. Pagka dito naman sa mga kunwari yan, stereo, ganyan, mahirap kasi nagamitan mo to ng maraming tubig. Kaya ang gagawin natin dito yung waterless. Ito naman, boom. Booming naman tayo. Ganyan, tapos saka natin babrasin. Circular motion. Ganyan.
Siyempre may mga electrical parts dyan eh. Tapos itong stereo, takpan nyo yan or wag nyo na lang titirahin yan. O wag nyo masyadong itadirect or na pressure. Punasan nyo na lang yan ng mga may chemicals. Ito kasi hindi masyadong sa tubig kasi foaming yung ginagamit natin dyan na solution. Yan, babrasin natin. Dapat nakadiin. Ayan, dumi. Grabe, Boss Noel Castro, ang dumi. Siyempre, ngayon lang ito nakatikim ng detailing eh. Hindi ito nakukuha sa vacuum or punas-punas lang pag sa yung car wash lang. Dapat talaga ang sasakyan 5 years, more than 5 years dapat dinidetailing nyo kung personal. Parang sa ganun, nami-maintain niya yung freshness niya. O, di ba? Dumi. Yan, standby muna. Hello mga ka-DIY, ito yung pagpapakuloy na kung saan nag-detailing tayo dito sa Toyota Avanza. It's our 7th day. So pang 7 araw na natin to. Ang ginagawa natin sa ngayon ay nag-install tayo ng carpet. Kasi yung may-ari, yun yung old carpet niya. Yan. Pinapalitan niya na ng ganitong style ng carpet. Okay, mas maganda sana para mas easy lang yung pagkabit, ganun na lang ang bibilhin. Kung mga gusto mo pa-detailing. Pero, siyempre, hindi naman natin yung desisyon ng may-ari, ito yung binili niya. Ito yata yung carpet kung saan ilalagay ito sa mga speaker, di ba? Yan. So yan ang ginagawa natin, binubutasan natin mga kadema. Yan. Yan mo. Kailangan nating butasan to kasi wala pang butas to, tapos binamulde pa natin. Gagayahin natin tong butas na mga to. Yan. Nakita mo. Yan, so maraming butas yan. So, ito yung proseso ng ginagawa natin. Yan. Nilalapat natin, hinahanap natin yung kung saan nilalagay yung tornilyo ng upuan, tapos binubutasan natin parang ganito. Oh. Yan. Tapos yung mga connector niya, yung mga socket, ganun. Na seat belt. Yan. Tapos iraragpi pa natin to mga ka-DIY. Itong alambre, tatanggalin din natin yan mamaya. Pinagmuldihan lang natin yan. Pinat natin to sa gitna para magkaroon ng ng ganyan. Tapos yung mga sobra babawasan natin. So nag-start tayo ng 7 o'clock in the morning. So ngayon, exact time ay 10 o'clock na po. So ayan, medyo mahirap talaga to. Mga 3 hours na tayong gumagawa nito. Yan, ito na yung mga nagawa natin ng mga butas. Tapos yung mga connector na ilabas na natin. So dito na lang, bubutasan natin to. Tapos ikakating na lang natin to. Tapos lalagyan natin ng rugby. Kasi babalik natin yung mga rubber niya. So, sa silong ng upuan. Okay, standby muna. Yung binuntasan na natin. Yan. Tapos ito yung apat dito sa may likod to ng upuan, yan sa may gitna. Napakahirap nito. Nag-start tayo ng alas 7 ng umaga. It's our 7th day. So, alas 3 na. Halos buong araw to. Hindi pa tayo tapos. Ang hirap kasing i-mold at i-cutting. So, yan. Pinag-cutting ni Anders Vlog. Yan. Anders Vlog kasama natin. Check natin yung ginagawa niya. Ito kasi, boss, medyo mahirap talaga to kasi hindi talaga ito pang carpet sa sasakyan. Ito po ay gamit sa, ano to? Pang speaker. So, merong mas malambot dito, mas maganda sana yon. Kaya nahirapan kami buong araw na to. Ito yung mga connector ng seat belt. Yan, sensor yan. Yan, ito yung center console, handbrake. Yun. So yan mga ka-DIY, update po tayo dito sa Toyota Avanza interior detailing natin. Pang 8 days na po tayo. So ang gagawin natin ay ilalagay na natin ito mga plastic trim. Yan.
So tapos na po natin na nalinisan yung kalooban nito, yung ceiling, tapos yung cover nito, sidings, mga plastic trims. Tapos na rin natin itong napinturahan at nalinisan itong flooring niya. At nalagay na rin natin yung carpet na bago. So ang next thing na gagawin natin, ilalagay natin itong mga center console, mga plastic trim dyan sa may apakan. Tapos ilalagay natin yung ceiling. Yan. Okay? So ayan mga ka-DIY, inuuna na po natin na ilagay dito. So ang gagawin natin dito, iipitin natin yung carpet. Yan. Yan. Tapos may tourniquets din yata. Sa dulo. So ayan mga ka-DIY, update po tayo dito sa Toyota Avanza interior detailing. So ito na yung ceiling. Lalagay na ho natin, tapos na ho natin nalinisan. Pang night day na po to. Pang siyam na araw na to na ginagawa natin. So ayan, pakita mo. Yan. Sama natin si Anal's Vlog dito, Maria Tricia May at si Miesha. Yan, so sa paglalagay nitong ceiling mga ka-DIY, ito, pakita mo. Yan, lagay muna natin itong mga wiring niya. Yan, dito ho siya. Lagay muna natin yung mga socket. Yun. Tapos, sipa. Yan. DIY, babalikin natin to. Yung hose para sa, wiper. Daanan ng tubig para sa wiper sa likod. Ito pa pala, mga ka-DIY. Yan, may hose din dito. Kakabitan din natin yan. Okay? Ay, pwede mo pati wire. Tapos, talagay na rin ho natin tong hawakan dito. Para sa ganon, may yan. Okay. Lapit-lapit na to, Boss Noel. Yan. Tapos make sure na ito, tatapat dito sa butas. Shoot na lang natin to. Wala lang pa lang kasi ibang clip to eh. Sira-sira na eh. Wala na ba tayong clip dyan na pwedeng pamalit dito? Kaya lalagyan natin. Palitan natin kasi sira na yung nandito eh. Yan. Yan, make sure na pag ilalagay nyo to, nakalabas yung seatbelt. Tapos to. Lagyan natin ganyan. Tingin mo rin dyan. Pasok na to. Pinapasok na. Ito muna inuuna. Yan. Wait para dito yan. Mga ka-DIY, pasok nyo ganyan. Yan. Tapos ito, yung lagay ng seatbelt. Tapos ito, may clip siya para dito sa butas. Ayan, pasok natin. Tinitry na natin itong natin. Tapos yan, babalik na rin natin itong niya. Rubber. Hindi mo tanggalin yan, tapos itapat mo lang ito dito. Make sure na ibaba niya maigi. Tapat lang natin. Ito. Tapat nyo lang to dito. Ayun lang, gusto. Okay. Natin na ka-DIY yung tourniquets bago po natin lagay yung plastic frame. Kaya lalagay na rin natin itong mga ka-DIY. Masyading sa mas packet niya. Ayan. Make sure na may lapat natin ng maayos to. Baunin lang. Tingnan.
Lagyan na natin yung bulsa, lagay ng tubig. Tapos, Sige po. update namin kayo. Ang ginagawa natin ngayon, ay tuturo namin sa inyo ay kung paano magtanggal ng film tint o car film tint dito sa Toyota Avanza natin. So itong Toyota Avanza nila, naka double tint po siya. Pakita namin. Yan, kung mapapansin nyo, mayroon itong isa at mayroon itong isa. So ito, mahirap po tanggalin yan. So ang gamit natin ay cutter blade, yung pagputkot lang dito. Iwasan nyo lang na magasgas. Tapos mayroon tayo yung spray bottle para sa shampoo at pamunas. Kasi kailangan na pamunas. Yan, pampalambot mga kadiway. Yan, yan. Tapos pamunas kung may pawis ka. Hindi, ito yan. Ito mga naiwan, tatanggalin pa natin yan. Wala lang yan. Hirap, sir. Ano, saan? Mantumaga ba? Mga ka-DIY, sa last part na po tayo sa may likod. So yan, tinatanggal na po natin yung stem. So, dahan-dahan lang po yung mga ka-DIY para ano po, hindi po masyado mapunin. Medyo may kahirap. Hello everyone, ito na yung update ulit dito sa Toyota Avanza na interior detailing natin. Pang 10 days na po natin sa ngayon. So ang gagawin natin ngayon ay lalagyan natin ng protectant to. Ito mga plastic trim, mga dashboards. So lahat ng plastic trim, sidings, dashboard, lalagyan natin ng interior detailer protectant. Ito po ito mga kadewa sa lahat po ng plastic trims ng sasakyan. Sprayhan mo lang po ng ganyan. Tapos, yan. Para pakikintabi niya at paiitimin niya kung itim. Balikin niya. Tapos, ang maganda dito, ano po ito, mabango. Pababalikin niya po sa dating kulay. So yan mga ka-DIY, update po tayo dito sa Toyota Avanza natin na interior detailing. So pang 11th day na po natin ang ginagawa to. Ilagay na, update po namin kayo, ilagay na po namin yung carpet, napinturahan na natin yung flooring. Ilagay na rin natin yung plastic trim, sidings, tapos yung ceiling niya. Nalinisan na natin lahat to, pati yung sa may center console. At napunasan na rin natin ng black trim restoration.
storer, okay? Ang gagawin natin dito na last, ay hindi pa pala last kasi ano pa natin to back to zero. Ang ilalagay muna natin yung upuan. Yan. Linisan na rin natin yan, deep cleaning. Yan. So, kasama natin si Noli Boy From Bayambang. from Maigpa, Bayambang. Shoutout mo yung mga taga Maigpa. Ayan. Tapos ito yung mga ilalagay natin. Yan. Tapos kasama din natin si Arnold's Vlog. Pakita natin si Arnold's Vlog. Ayan, kasama din natin si Arnold's Vlog. Subscribe nyo na rin mga ka-DIY. Na kayo? Hi. Yun, busy-busy itong ano natin. Welcome natin yung bagong kasama natin dito sa shop. Noli Boy Ferrer. Yun, no?